El Filibusterismo sa lamig ng lipunan, tinig ng pagbabago. Ang El Filibusterismo ay ikalawang nobela ni Dr. Jose Rizal na naglalahad ng mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismong Espanyol. Sa pamamagitan ng tauhan, pangyayari at suliranin sa nobela ay pinakita ni Rizal ang kawalan ng katarungan, pang-aabuso sa kapangyarihan, kahirapan, diskriminasyon at kakulangan ng tunay na kalayaan. Documentary film na ito, tatalakayin natin kung paano naging salamin ng lipunan ng El Filibusterismo. Hindi lamang nito ipinapakita ang problema ng kanakaraan, kundi nagbibigay rin ito ng mga aral na maaari nating gamitin upang maunawaan ang kasalukuyang lipunan. Ano ang maituturo sa atin ng El Filibusterismo tungkol sa pagkakaroon ng mas makatarungan, maunlad at responsableng lipunan? Sa nobela, maraming Pilipino ang walang sapat na pagkakataong ipaglaban ng kanilang karapatan. Ang mga ordinaryong mamamayan ay madalas natatakot magsalita dahil maaaring magkaroon sila ng kaparusahan o mawalan ng kabuhayan. Sa kabila nito, mayroon pa ring mga tauhang naniniwala na maaaring magkaroon ng pagbabago sa pamamagitan ng edukasyon, pagkakaisa at pagkilos. Simon ang pangunahing tauhan na dating si Crisostomo Ibarra mula sa No Limit Angkol. Sa kanyang pagbabalik, nagbago ang kanyang pagkatao, pananaw dahil sa mga karanasang pinagdaanan niya. Nais niyang makamit ang pagbabago sa lipunan, ngunit pinili niyang gamitin ang paghihiganti at makaranas na paraan. Aral, hindi lahat ng pagbabago ay nakamit sa pamamagitan ng galit at paghiganti. Mahalaga ang tamang paraan upang hindi makapinsala sa mga inosenteng tao. Si Basilio ay isang kabataang nagsikap na magkaroon ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon. Sa kabila ng mga paghihirap na kanyang pinagdaanan, pinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Ang edukasyon ay mahalagang paraan upang magkaroon ng pagkakataon ang isang tao na mapaunlad ang sarili. Mga suliraning palipunan sa nobela, pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa pinakamalaking suliranin sa El Filibusterismo ay ang pang-aabuso sa mga taong may kapangyarihan. Kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para sa pansariling interes, maaaring mawalan ng boses ang mga ordinaryong mamamayan. Mga suliraning panlipunan sa nobela, pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakamalaking suliranin sa El Filibusterismo ay ang pang-aabuso ng mga taong may kapangyarihan. Kapag ang kapangyarihan ay ginagamit para sa pansariling interes, maaaring mawalan ng boses ang mga ordinaryong mamamayan. Pangalawa, kawalan ng katarungan, nakaranas ng hindi makatarungang pagtrato. Ipinakita ni Rizal na ang isang lipunan ay hindi tunay na maunlad kung ang katarungan ay para lamang sa mga makakapangyarihan. Ang katarungan ay dapat pantay para sa mga lahat, anuman ang estado sa buhay. Sa kasalukuyan, dapat nating igalang ang karapatan ng bawat tao at gumawa ng mga desisyon batay sa katotohanan at ebidensya. Pangatlo, kahirapan at hindi pagkapantay-pantay. Ipinakita rin ng nobela ang malaking pagkakaiba ng mga kalagayan ng may kapangyarihan at mga ordinaryong mamamayan. Ang kahirapan ay hindi lamang problema ng isang tao. Maaaring ito ay maging problema ng buong komunidad kapag walang sapat na oportunidad para sa edukasyon, trabaho at kabuhayan. Solusyon, ang patas na oportunidad, dekalidad ng edukasyon ay suporta sa mga komunidad ay makakatulong upang mabawasan ang hindi pagkapantay-pantay. Edukasyon bilang daan sa pagbabago. Malaki ang papel ng edukasyon sa El Filibusterismo. Para kay Rizal, ang edukasyon ng mamamayan ay may kakayahang mag-isip, magtanong, umunawa at gumawa ng responsableng desisyon. Edukasyon bilang daan sa pagbabago. Malaki ang papel ng edukasyon sa El Filibusterismo. Para kay Rizal, ang edukasyon ng mamamayan ay may kakayahang mag-isip, magtanong, umunawa at gumawa ng responsableng desisyon. Hindi lamang dapat nakatuon ang edukasyon sa pagkakaroon ng mataas na grado. Dapat din itong hubugin ng isang tao upang maging responsable, makatao, mapanuri at may malasakit na sa kapwa. Ang edukasyon ay hindi lamang susi sa personal na tagumpay.
Ito rin ay isang paraan upang makabuo ng mamamayang handa makilaok sa pag-unlad ng kanilang komunidad, kabataan at pagbabago. Ang mga kabataan sa El Filibusterismo ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw tungkol sa pagbabago. May mga kabataang naghahangad ng reforma. Mayroon ding mga nadilismaya dahil mabagal ang pagbabago. Ipinapakita nito na ang kabataan ay hindi lamang tagamasid sa lipunan. May kahayan silang magtanong, magpahayag ng kanilang pananaw, tumulong sa komunidad at gumawa ng mga positibong hakbang. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tapang na magsalita, ngunit dapat itong samahan ng karunungan, respeto at pananagutan. Noon, ipinakita ni Rizal ang pang-aabuso sa kapangyarihan, kawalan ng katarungan, kahirapan, diskriminasyon at kakulangan ng pagkakataon. Ngayon, mahalaga pa rin ng mga usaping ito dahil patuloy na hinahanap ng mga komunidad ang paraan upang magkaroon ng mas pantay, ligtas at maunlad na lipunan. Hindi nangahulugan na pareho ang kalagayan noon at ngayon. Sa halip, pinapaalala ng nobela na kailangan nating matuto mula sa kasaysayan upang hindi maulit ang mga pagkakamali. Pag-unlad ng lipunan. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa mga bagong gusali, teknolohiya o infrastruktura. Ang isang maunlad na lipunan ay may makatarungang sistema, responsableng mga pinuno, mamamayang marunong makilahok, dekalidad ng edukasyon, pantay na oportunidad, paggalang at karapatang pantao, pagkakaisa ng komunidad at malasakit sa kapwa. Kung ang pag-unlad ay para lamang sa ilan, hindi ito tunay na kaunlaran. Ang papel ng bawat mamamayan. Hindi lamang gobyerno ang mga leader ang may pananagutan sa pag-uunlad ng lipunan. May papel din ng bawat mamamayan. Bilang mga kabataan, maaari tayong magsimula sa maliit ngunit mga makabuluhang gawain. Una, maging responsable sa paggamit ng social media at huwag magpakalat ng maling impormasyon. Ikalawa, igalang ang opinyon at karapatan ng ibang tao. Ikatlo, makilahok sa mga gawaing makatarungan sa paaralan at komunidad. Ang higit sa lahat, matutong gumawa ng desisyon sa isinaalang-alang hindi lamang ang sariling kapakanan kundi pati sa kapakanan ng iba. Mensahe ng documentary. Ang El Filibusterismo ay hindi lamang isang nobelang kailangan basahin para sa isang asignatura. Isa itong paalala tungkol sa mga kahihinatnan ng kawalan, ng katarungan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa pamamagitan ng mga tauhan at pangyayari, ipinakita ni Jose Rizal ang isang lipunang nangangailangan ng pagbabago. Ngunit ipinapaalala rin sa atin ng nobela na ang pagbabago ay nangangailangan ng tamang pagpapasya. Hindi sapat ang pagkakaroon ng galit sa mga problema. Kailangan nating magkaroon ng kaalaman, tapang, disiplina at masakit upang maging bahagi ng solusyon. Mahigit isang siglo na ang lumipas mula nang maisulat ang El Filibusterismo, ngunit nanatili ang kahalagahan ng mga aral nito. Ang kasaysayan ay hindi lamang kwento na nakaraan. Ito ay salamin na tumutulong sa atin upang maunawaan ang kasalukuyan at makapag-isip tungkol sa hinaharap. Bilang kabataan, mayroon tayong responsibilidad na matuto mula sa mga pagkakamali ng nakaraan. Maaari tayong magsimula sa pagiging matapat, responsable, mapanuri at makatao. Ang tunay na pagbabago ay hindi lamang hinihintay. Ito ay nagsisimula sa bawat taong handang gumawa ng tama. Salamin ng lipunan, tinig ng pagbabago, matuto sa nakaraan, kumilos sa kasalukuyan, magtulungan para sa mas mabuting kinabukasan.